that is also what is in the heart of every Dabawenyo. Karon tama ba? O sigurado po ko nga moabot na to kang FPRRD. Daghang kayong salamat sa inyong suporta. Again, ladies and gentlemen, kamay na lang kaya itong gihulat. We want to make sure nga naa dinhitanan kauban ta dinhi sa tent, sa sulod sa tent sa San Pedro Square. Wala to na nato ang atong mga kauban, mga kaisunan, mga higala nga naa pa dito sa likod. And Mayor Baste Duterte is ready to give his speech. Let us pan our attention to him. Let us welcome our honorable, beloved City Mayor, Sebastian Duterte. Mayong utto sa inyong tanan. Mga magandang araw din sa mga naka-live, mga taga Sub-Saharan Mindanao. Diba mo, bago ko sa gulo na nako Tagalog ug Bisaya aron gadtong mga makadungog makasabot po itong mga uban natong naminaw diha nas gawas. Unang-unas tanan magpasalamat ko sa inyong ginapakita ang suporta sa kauamahan. Naglagot lang ko sa inyo ha, kay kada makita nako ang naong sa kauamahan bitbit ninyo kahilakon ko. Mugara pod mo. Gusto ko magpasalamat sa tanang Pilipino sa tibok kalibutan na nagapakita o suporta kay PRRD. Kabaw mo, tinuod lang, sukad nga giaresto ako amahan illegally. Wag yung ko kasabot sa akong gibati. It has been a roller coaster of emotions for me, tinuod lang. But every time makita na ko suporta ninyo, makusgan yung ko. Salamat kayo. Gamiton ko ni nga nahimo kong vice mayor ninyo, mayor. Morning sa termino nako karon, morning last na nako nga araw ng tabaw sa termino nako karon. Wa ko makibaw kung unsa bagay kaugmaan o yung future ng sistema ng politika dito sa Pilipinas. Kaya it seems to me the stories that I've heard about martial law and oppression is synonymous with the Marcos family name. I will take this opportunity to tell Mr. Marcos how I feel about him. Mr. President Marcos, you will never be loved. Especially to us who are calling out Rudy Duterte's name, you will never be loved, Mr. Marcos. We will stand up and we will fight back. Kita mga taga Davao, ingon ani na siya. Labi nanto mga dugay dire o niya kanang nituo sa plataporma og politika sa kuamahan. Nga ilang gikuha kaning administrasyon ni Marcos o si Bongbong Marcos mismo binigay niya sa ICC. Murag wala lang ing ato na lang nga murag walay nahimo ang atong pinalanggang amahan diri sa Tundak Bayan. Gibaw mo, di ko matingala gyud, tinuod lang. Di ko matingala. Nganong ingon ani karon? Kay because Rudy Duterte stood up for every tanang mga traditional politicians di nila gusto nga kausaban aning nasura ni. Una, along aning with Marcos o kaning mga uban ring mga bagagnaw ng mga politiko. Di nila gusto nga naa ng Rudy Duterte diha kay mabulilyaso ang ilang mga tula sa gobyerno.
gusto ko lang niingnon kay Bongbong Marcos. Aside you not being loved by the people, all you have is the government's resources and your term. Beyond that, you are nothing. Kalimot uroy ang putang ina. Nung kita'y nagtabang sa iya, makalingkot sa diha karon sa ginalingkuran. And I truly pray, Mr. Marcos, that you will be able to finish your term. I pray. Di ko tama tingala. Kaya kung ang sabo para sa ilang para pampadugay sa oras sa trabaho, ang sabo sa tuwa, mutaot o mga pamilya, mga komunidad, o mga inosenteng kinabuhi. Di ko matingala nga nung ingana na sila. Sige lang. Ibaw mo, si Rodney Duterte, nga nung naaresto siya, naasa diya karon sa ICC, kay ning barog siya sa iya mga tinuuhan sa politika, nga tanaw niya, mo'y makapasaka o makapalambo sa kinabuhi sa mga Pilipino. Okay ba mo, dili gini panahon nga magluya-luya ta. Dili gini panahon nga magluya-luya ta. Dili nato sayangon ang sakripisyo nga gipakita ni Rodney Duterte. Di gyud ni mahuman karon ug di na gyud ni mahuman. Sige lang. Basta kita labi nitong mga contemporaries nako, some older and a little bit older than me, a little bit younger than me. Kita gipadako ta ng mga Dabawenyo. Dabawenyo, mapursigihon. Ang Dabawenyo, isog. Ang Dabawenyo gusto kaayuhan. Ang gusto kamatuoran. Ang Dabawenyo, garboso. Mabuhay mong tanan. Basta ako, sige lang, paminaw na ako, gidaog-daog yung tagtaman yun karon, gitamak-tamakan yun ta. Kaya wala lagi mo, wala na yun kong poder, wala na. Di kong dili tungod sa inyo mo nang pasalamat na lang yun ko. Ako, usar ako katao, anak ko sa akong amahan, pero dili ko gaingon ani mga istoryani, wa ko gaingon ani. Kitungod anak ko, dabawin nyo, kung dili kay tungod, Pilipino ko nga nito o sa ka-presidente nga nangandoy nga makahimo sa nasod na kagustuhan o ganang makapahayag sa kaugmaon sa tanang Pilipino. Dili ni tungod kay atuwa, dili ni. It's about us, the Filipino people. Unya, how a government treats his own. Iyang gipapreso. Dili na lang ito mo mention kay personal, pero ing na lang po nako, dari usbo nako, last year, January, giing na taga Marcos, wag yung kay utang kabubuton. Ang imong amahan, gipalubong sa akong amahan, pero akong amahan, gipapreso nimo putang. Noon, wala man si akong amahan dire, inyong tatay Digong, wala man dire sa Pilipinas. Pero kibaw ko, nagpabilin iyahang inspirasyon o ang iyahang spirit within every Filipino nga na-touch niya sa iyahang termino. Basta ako, ang tambag na nako ninyo, mga Dabawenyo, kamo mga bang Pilipino na nakikinig ngayon, do not ever allow your government to treat you how they treated my father. Usab,
Tulo ko busy mo ng mga tao, dagan mo laing buhaton, pero makita na ako. In behalf of our family, akong igsoon, duha ka igsoon, ako mga igsoon, tulo na ako ka igsoon. Umama, tanan may mga Duterte, nga nagsakit karon tungod sa naitabo sa among amahan. Salamat kaayo, gyud sa inyong suporta. Salamat kayo sa inyong ginapakita. Wala na ko'y maingon sa inyo kung hantod dire na lang gyud may, hantod dire na lang may, pero sobra-sobra na kayo nyo gipangita. Gipakita sa mga. Salamat kaayo. Pero samtang niya pata dire, di gyud ta maundang ug di gyud ta mapili, basta nagkahiusa lang ta mga Dabawenyo. Mabuhay ang Davao City!